Okay, good evening. Once again, meron tayong pag-aaralan ngayon. Naway gabayan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating pong tatalakayin. At ako po'y hindi pastor. Isa lang po akong ordinaryong member ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Gusto ko rin mag-share ng aking mga nalalaman para po may bahagi ito sa iba. Sana'y makatulong. So, noong gabing bago ipinako si Jesus Christ sa krus, nag-express siya ng profound truth, ng katotohanan. Nagdasal siya sa kanyang Ama at matatagpuan natin yun sa John chapter 17 verse 3. Ayan po sabi dito, "And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent." So sa Tagalog, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ayan So ito yung magiging topic natin. So pagpasensyahan nyo lang, yung video na ito ay every 10 minutes lang, pero mayroon itong kung ilang parts ito, from part 1 to 10 siguro, depende sa haba ng tatalakayin natin. So sundan nyo po para po makita ninyo yung kabuuan ng aking presentation. Dito nga sa John chapter 17 verse 3, sabi ni Jesus Christ, "Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila." Kausap niya si Heavenly Father, yung kanyang Ama. So, sabihin, kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan makilala natin ang tunay na Diyos at si Jesucristo. So, kung hindi natin sila makilala, alam na natin. Sabihin, wala tayong buhay na walang hanggan. So, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay ang pagkilala sa Diyos. Yan. So, alam ko yung mga Kristiyano, alam na rin man nila may Diyos, Kaya lang, nagkakaroon ito ng mga parang mayroong confusion, mayroong nagsasabi na ang Diyos ay God is just spirit, Espiritu lang ang Diyos. Pero di ba nung lalangin tayo ng Diyos doon sa Genesis, sa aklat ng Genesis, ginawa niya tayo sa kanyang kawangis, larawan at kawangis. Yan. So kung espiritu lang ang Diyos, di dapat espiritu rin lang tayo. Pero may katawan tayo at doon. So ayan, So tingnan natin ito sa next slide. Ayan. Yan ang Diyos, God o Diyos. Siya yung supreme governor of the universe and the father of mankind. Tagalog, ang pinakamataas na gobernador, yung nag-govern, namamahala ng sansinukob. Gobernador, namamahala yun. At ang ama ng sangkatauhan, yan ang Diyos, So, dito, mayroong tatlong persona yung God, tawag sa kanila ay Godhead. Yan. Babasa natin sa unang Juan kapitulo 5 versikulo 7. Yan, 1 John chapter 5 verse 7. Sabi dito sa English version, "For there are three that bear record." Lakihan natin ito, para hindi nyo masyadong makita. Ayan. Malaki na siya. "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one." Tapos sabi niya, "And there are three that," sa verse 8, "and there are three that bear witness in earth, the Spirit, the water, and the blood. And these three agree in one." So merong tatlong nagpapatutuo sa langit, ang Ama, ang Salita,
ang banal na espiritu. Silang tatlo raw ay nagkakaisa. Mayroon din nagpapatutuo sa lupa, no? Yung espiritu, ang tubig, at ang dugo. Ang tatlong ito ay nag-agree, ano? Nagsasang-ayon sa isa't isa. So, sa Tagalog version, kapag hinanap mo yan, kasi sa English, sa King James, King James version, pag hinanap mo yan sa Tagalog, itong mababasa mo doon sa Tagalog. Yan natin. Yan. Ito ang sinabi doon. Sa verse 7, at ang Espiritu ang nagpapatutuo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Sapagkat may tatlong nagpapatutuo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. So yung verse 7 ay hindi nila isinalin ito ng ganito. Sabi lang nila, at ang Espiritu ang nagpapatutuo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Meron nitong sabi sa King James version na merong tatlong nagpapatutuo, ang Ama, ang Salita, at ang yung word na yun ay ang si Jesus Christ, ano? Okay, tingnan natin dito. Ito lang nga, three separate persons in the Godhead. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Sila yung Godhead. Sila ay tatlong Diyos. Mababasa natin yan dito sa Doctrine and Covenants. Section 130, verses 22 hanggang 23. Ang Doctrine and Covenants o doktrina ng tipan ay ang revelation o yung mga pahayag na natanggap ni Propeta Joseph Smith mula kay Jehovah, mula kay Jesus Christ. At yun ay sinusulat niya. Diba, lahat ng mga propeta may record, di ba? Si Propeta Moises, may record siya. Si Jeremias, si Jacob, si Isaiah, Malakias, marami yan, ano? Marami yung mga propeta nagsulat. Tapos yung mga apostles, mga propeta din, sulat din sila. So, ang Diyos, tumatawag siya ng propeta noon. At siyempre, tumatawag siya noon, tatawag din siya ngayon. At ang kanyang mga salita ay dinadaan niya sa propeta. Okay, minsan tatalakayin natin ang tungkol sa prophets. Ayan siya. So, tuloy natin. Next slide. Yun, ano? So, yung doon sa Doctrine and Covenants na yun, ito pala yung sinasabi na the Father have tangible bodies of flesh and bones. Flesh and bone. No? May isip eh. Wala siguro. No? So, yung ama at saka yung anak, ayan sila, no? Kikita mo sa larawan. Sila ay may katawan katulad natin. May laman at buto. Wala lang silang dugo kasi perfecto sila eh. Perfected, glorified, immortal body. Mayroon sila. Immortal na sila eh. Wala lang silang dugo. So, sila may katawan. So, diyan tayo ginawa sa kanilang larawan at kawangisan. Kawangis at larawan. So, magkamukha sila. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung nakita mo ako, niya kay Philip, nakita mo na rin ang Ama. Kamukha sila, no? Kaya sila nga ay one eh. Magkasundo talaga sila. Perfect. Ang tawag niyan ni harmonious. Harmony sila. In harmony, complete harmony. Ang Holy Ghost naman is a personage of spirit without flesh and bone. So, wala siyang laman, wala rin buto yung Holy Ghost. Alala nyo nung si Thomas ay ayaw maniwala na si Jesus Christ ay nagpakita doon sa kanyang mga kasamahang apostoles. Sabi niya, maliban lang kung mahawakan ko yung kanyang kamay, masalat yung pinagpakuan sa kanyang kamay at sa kanyang paa, saka siya raw maniniwala. Time na yun, nagpakita rin si Jesus Christ sa kanya. Kasi sabi ko, Panginoon ko at Diyos ko. And Diyos Christ, hawakan mo. Dahil ang Espiritu, sabi niya, ay walang laman at buto na katulad ko na mayroon. So, mayroon daw siya. Katunayan, naghingi pa siya ng tawag dito, ng isda o ng makakain. Binigyan sila ng pritong isda.